Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang update tungkol sa pagdinig ng kaso ni Pangulong Duterte, Tatay Digong natin sa ICC sa Netherlands. So this is isang good news at the same time medyo may pagka-bad news. Bakit bad news? Kasi madidelay yung trial. Kaya lang good news dahil ang prosecution nahihirapan sila maghanap ng testigo at humihingi ng extension. May deadline na isinet ng mga judges, humingi sila ng extension. Ano ibig sabihin nun? Tungkol sa pag-present ng witnesses. Hirap na hirap sila. Madili lang trial. Okay, ito. Post ni Cresset Laureta Chu o Kipi Chu. 1 hour ago, sabi niya, napaka-unfair. Wala silang mahanap na witness. Tapos hanggang humihingi sila ng delay sa ICC dahil di sila makahanap ng witness. Ang tagal na sa loob ni PRRD. Yun. So isinare ni Kipichu ang post ni Darwin Cañete. Sabi niya, translation, hirap maghanap. Attorney Conte. Nung una si Attorney Conte, ang title niya is ICC Assistant to Counsel. Nakadikit yung ICC palagi. Akala ko talagang high class na abogada dahil ICC. Yung pala, hindi ni-recognize ng ICC. Ngayon, nawala yung ICC. Ano na lang siya? Counsel of Alleged EGK Victims. Ganun na lang ang title niya ngayon. Ito, Manila Times na post. The Office of the Prosecutor at the International Criminal Court has requested an extension of key deadlines in the pre-trial proceedings against former President Rodrigo Duterte, citing serious concerns for witness safety and procedural fairness. Anong safety? Ano? Di ba nakakatawa? Wala nang kapangyarihan. Si Tatay Digong nakakulong. Si VP Sara inaasikaso ang kanyang impeachment trial. Yung mga Duterte, hanggang Davao na lang. Anong safety? Di ba? Paano mo i-cite na safety ng witnesses? Sino ang may threat? Sino ang nagbabalak na gurgurin o hadlangan o yung may balak masama sa mga witness? Administrasyon ngayon ni BBM. Si BBM ang nagpadala kay Tatay Digong doon. Gusto nilang makulong. Gusto nilang magtagal doon ng ating Tatay Digong. Anong sinasabi nilang safety of witnesses? Di ba? So, kaya nga itong sabi ni Darwin Cañete is translation, hirap maghanap. Sige. Sino yung nanay Sheila ba yun? Yung nabuking nga nagre-reklamo panahon daw war on drugs. Tatay Digong namatay yung anak niya. Yung pala 2024 lang namatay. Tama ba yun? Aling Sheila. Ayan, nabubuking sila ngayon. Wala na silang Nung una, umalma sila yung dapat magpakita ng ID o passport, official ID. Wala daw, mahirap lang daw. Unfair daw yun. Injustice daw yun. Ano ba naman if you're a Filipino citizen, lalo mahirap ka, may ID ka dahil hindi ka makatanggap ng ayuda, lalo na nung pandemic kung wala kang ID. So ano yung sabi na hindi mahirapan sila mag-ID dahil mahirap lang? Malayo sa katotohanan. Okay, so magbasa tayo ng mga comments.
Kipicho, sabi niya, meanwhile, while we're out here living our lives, PRRD has lost weight and the mental anguish of being isolated is taking a toll on him. Yun, nakakaawa ang ating tatay. It's the unspoken thing you will hear with your heart among all the interviews. PRRD is getting more restless and even discombobulated. Wala pang witness pinadala nyo sa ICC. Yun lang, nahirapan sila. So, pabor kay Tatay Digong dahil kung walang mag-witness, ay di, absuelto ang kaso. Kaya lang, mas lalong magtatagal si Tatay Digong doon. Hanggang kailan sila maka-produce ng witness. So, reply, magbasa tayo. Kawawa, Larmy Lopez, nakakaawa, imagine mo, yung sana gina-enjoy niya ang remaining life niya after ng hard work, love, and sacrifices niya sa Pilipinas. Samantalang yung totoong kriminal, enjoy na enjoy sa life ngayon. Anyway, sabi nga ni Tatay Digong, this is my destiny to sacrifice for my country. Ituloy na lang natin ang ating dasal sa ating minamahal na tatay na comfort from God. Yes, there's nothing impossible with God. Yung loneliness niya, sana, sabi nga ng Panginoon, come to me all you who are weary and heavily burdened and I will give you rest. Sana itong point of life ni Tatay Digong, mas lalo siyang lalapit sa Diyos. And I'm sure God will minister to him, God will give him rest. At malabanan niya, magkaroon siya ng peace of mind. Total, sabi man niya na, this is my destiny, huwag kayong mag-alala. There will always be a time of reckoning, may hangganan ang lahat. Okay. Presi Collado, let's not forget what they did and what they are doing to him now. Let's serve as a reminder how evil they are. Let's not forget. Yes, kaya nga nung eleksyon nagkaisa tayong taga Mindanao and also Visayas. O di, maraming nanalong PDP. At ngayon, ang ating minamahal na BP Sara, marami na siyang kakamping senador, malulusutan niya na ang kanyang impeachment trial at magiging presidente by 2028. Yan na, lumiliwanag na. Pag-asa ng ating tatay na makalabas. Hopefully, hindi na abutin ng 2028. So sana hindi pagbigyan ng ICC judges itong hiling na i-postpone. Kasi wala silang witness eh. O sana i-dismiss na yung kaso dahil walang witness. Let's pray. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pag-subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Meron tayong livelihood assistance sa tribo. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Ni ang una namong tanom nga saging lakatan ug mo ni ang among tanom nga wala sukad namo ginaabunuhan apan namo nga apan dugay tungod kay walay abono tungod sa kamayo sa yuta dinhi sa amo mamungag gyud ang among tanom nga saging lakatan ug mo na ni siya padayon lang mi nga paghinlo bisan nga walay abono namungag gyud tungod sa kaayo sa yuta ug karon atong bisitahon ang tanom namo nga hapit na pod mamunga apan ginabunuhan. Og karon mao na pod ni ang among tanom nga mao ni ang among lakatan nga gaabunuhan. So hapit na gyud siya mangunod og mga dagko na pod. Og maayo pod ang tubo tungod sa sigimi og kaabuno gawas nga hinlo. O karon nagabuno mi sa among saging lakatan kay ting-ulana na dinhi sa amo Sa kanin ang abono sa imong giabono? Dopos o complete o ammonium. ammonium. Pila gani ni tanan kapunuan sa ratong saging lakatan? 240. 240. Oo. O luag-luag gyud ni among saging lakatan.
240. So padulong sa ubos among saging. Padayon gid mi ani sa pag-abono. O karon sar unsay mong kasulti sa padayon sa pagsuporta sa pagpananom ug sa pag-abono. Ug salamat gyud kayo sa unang-una sa Ginoo. Salamat sa Ginoo ug sa nagatan-aw sa video ug sila ga suporta ka sa saging lakatan sa abono. Salamat.